Sundan ko lang yung na-mention kanina about hate comments. Paano nyo, kasi may kasabihan sa showbiz na once na nakakuha na kayo ng mga hate comments, nandun na kayo, naka-arrive na kayo. Pero personally, kayo, paano nyo sila tinake and naka-apekto ba yun sa ano nyo, performance nyo or personally sa outside showbiz, naka-apekto ba yun? Noong 2025 po, early 2025, I didn't get a lot of hate comments. Sobrang bihira lang. And then, middle of the year, it started coming in. And nanibago po ako. Hindi po ako sanay na nakakita ng hate comments. So, nag-reply po ako, nag-react ako. And it really deeply affected me and my mental health. Tapos, towards the end of 2025, I kind of learned how to accept it and take it as it is, kasi some people are really not gonna like you. You're not always gonna be someone's cup of tea. Tapos, during shooting, I was bashed a lot. Tapos, ito yung time na hindi naman po ako nagbabasa talaga eh. Pero I couldn't stop reading. Parang ayaw tumigil ng brain ko. I wanted to read. I wanted to know what they were saying about me. And I was in the dressing room. I was just crying for 2 hours straight, reading all those hate comments. It really got to me. And then, after that, it was time for us to shoot again. And then, I realized that it helped. Kasi, nung eksena na po namin, lumabas na lang siya. Wala pang action. Pero, I think that's the only positive thing I can take from that. Because, hate comments, they're everywhere today. They're so normalized. Dahil nga, people can just easily hide behind fake profiles, dummy accounts. Parang they can't really take accountability for the things they say online. It's hard to track them down. So, they just feel free to throw whatever words they want to say. And what I can say about that is, even though we don't see your faces and you're hiding behind those pictures, just know that God is always watching you. And lahat may balik. So, yun lang. How about Rabi? May personal experience ka rin ba sa hate comments? Ako po, nung una sobrang naapektuhan po ako sa hate comments kasi binabasa ko sila palagi. Palagi po ako nagbabasa ng mga comments. Pero nung bandang huli po, natutunan ko na parang mas healthy na wag na lang basahin. Tapos, dito po sa movie, parang pinag-usapan namin ni Angela na gagawin namin yung best namin dito. Ginawa namin inspirasyon yung mga haters talaga namin. Totoo po, ginawa po namin silang inspirasyon dito sa pelikulang to. Parang kahit ano pong sabihin nila sa amin ng paulit-ulit, wala po kami ibang gagawin. Hindi po kami babawi or anything. Hindi kami magre-reply. Ginalingan lang po namin sa pelikula namin. Binigay po namin yung best namin. Yun lang po. Fairness. Based sa trailer, talaga naka-deliver naman kayo. Yun nga, na-mention nyo rin na gusto nyo magkaroon ng acting award. Sa ngayon, paano nyo i-rate yung sarili nyo as actors? And meron ba kayong mga, or nanonood ba kayong mga previews, yung mga unang-unang acting projects nyo? And meron ba kayong mga cringe moments? For me po, marami po akong times na hindi ko kayang panoorin without cringing. Kasi I can't believe na I did that, and I can't believe na I let it happen. I know I could have done better. Siguro po kasi I always set the bar high for myself. Gusto ko po mataas yung standards ko para sa sarili ko. And pero nung time na yun talaga, sa mga previous kong acting, hindi talaga ako masaya, hindi ako satisfied. Tapos sa movie na to, Specific project ba kung ano yun? all of I'm not happy because I know that I could have done better. Yun lang po yun. Pero this project po, binigay ko po talagang I feel like I stripped myself naked. Parang binigay ko na lahat ng kaya kong gawin. And even though ginawa ko yung best ko,
meron pa rin maliit na nagsasabi sa akin na parang a small voice na, what if hindi enough yung best mo? Ganun. So I still have some self-doubt. Pero, I can confidently say na siguro mga 8 out of 10. Mga 8.5 or 8. Yan. Grabe. Ako po mga 7. Kasi madami pa po akong matututunan talaga. Sa totoo lang. Marami rin po akong cringe moments. Kaya sa totoo lang po yung mga yung mga nagawa ko pong serye before, hindi ko po sila pinanood. Hindi ko po pinapanood yung sarili ko. Parang nakakita lang po akong clips sa TikTok, ganyan. Yun po, minsan po nakikringe po ako sa sarili ko, sa mga nagawa ko before. Lalo sa Mutya, sa Drake, mga ganyan. Pero, dito po parang dito sa movie na to, kailangan wala siyang cringe. Kasi wala naman akong dito eh. Wala naman akong kaalam-alam. Diba? Kaya parang mas madali po siya sa akin, hindi ako nakikringe dito sa movie. Yun po. Okay, thank you and Thank you po. congrats. Salamat po. Thank you so much. And our press conference will end with our final batch this afternoon consisting of Richard Paglikawan, Sab Santos, and finally Erwin Ogawa. Ngayon, from Lionheart TV, pakinggan natin si Richard Paglikawan. Hello, congratulations Robin and Angela. Happy New Year. As a love team, gusto kong malaman yung naging dynamics nyo, especially yung ginawa nyo tong movie na to. Paano ba si Robin and Angela nung nag-start kayo dito sa movie na to? Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon maganda ang mood ng isa. Paano nagko-complement kayong dalawa? Share kayo ng mga instances na nangyari. Tama po kayo. Hindi naman po all the time happy. Sometimes there are instances na nagkakatampuhan or may misunderstandings. Hindi po talaga may iwasan. And nung shooting po, may time na sobrang down talaga po ako. Tapos si Robin, sabi niya po sa akin, huwag kang ma-down kasi movie natin to, kailangan galingan natin. So parang cheer up niya po ako, ganun. And yun po yung maganda po sa amin as a love team, is that we don't bring each other down. Kumbaga when somebody is down, we try and help them po. Kasi napapansin po namin yan halata kasi Halata po sa mukha kapag niya hindi kasi. okay, halata. Tapos like, may problema ba? Like, okay ka lang ba? Like, simpleng ganun lang eh. Okay na po Kaya sa ba? amin. Kaya ba? Ganun. Pwede ka i-share? Parang sa shooting namin, pag nasa eksena po talaga kami, hindi kami nag-uusap. Parang pinaparamdam ko talaga sa kanya na, werewolf ako. Hindi mo ako pwedeng kausapin kung paano mo ako kinakausap. Minsan nga po pag pag nakalagay yung extension, nagtitripan pa po niya, ang cute-cute mo, ginaganon niya. Ang ganyan lang po ako sa kanya. Parang sinasanay ko po siya na aso, na werewolf talaga ako. Wala siyang alam. Na wala akong alam sa mundo, na hindi ko siya naiintindihan. Ganun po.